Kabanata 16:11, Pagsisiyasat. Huwag mag-alala, ang sect master ng Heavenly Cloud Sect ay wala talaga dito. Natural, walang makakatanggap ng Reg Along ito. Pagpapatuloy ni Sima Bay. Kahit ganoon ang nangyari, wala pa ring balak si Yongji na iabot ang kamay para tanggapin ang regalo. Medyo awkward niyang sinabi, Lord Sima Bay, dapat kang magpalit ng iba. Ako. Hindi maganda ang pakiramdam kamakailan. Gumisi si Sima Bay, ano? Tinakot ka ng sect master ng Heavenly Cloud Sect hanggang dito. Sabi ko, wala talaga siya dito. Alam kong wala siya dito. Kamakailan lang ay hindi maganda ang pakiramdam ko. Hinanda ni Yongji ang sarili at sinabi. Bahagyang kumunat ang noo ni Sima Bay. Halatang halata na minamaliit niya ang takot ni Yongji sa sect master ng Heavenly Cloud Sect at pinahahalagahan ang tapang ni Yongji. Sinabi ko na nawala siya dito. At saka, paano kung siya nga? Maghahatid ka lang ng regalo. Bilang isang mahusay na sekta, ang sekta ng Heavenly Cloud ay tiyak na hindi kikilos ng padalos-dalos laban sa iyo. Seryosong sabi ni Sima Bay. Kung hindi ka pupunta, papatayin kita ngayon din. Siyempre, kung makumplito mo ang bagay na ito, pagkatapos gumaling ang master, matutulungan kitang makapasok sa reversion void stage. Ang kombinasyon ng kabaitan at kapangyarihan ay agad na nagliwanag sa mga mata ni Yongji. Bago pa makapagsalita si Yongji, nagboluntaryo si Feng Hai sa gilid, Lord Sima Bay, hindi siya nang ahas na pupunta ako. Dahil wala dito ang sect master ng Tianian sect niya, walang dapat ikatakot. Sige. Kumpas si Sima Bay at ipapasa na sana ang Reg Along ito kay Feng Hai. Ngunit bago pa matanggap ni Feng Hai ang regalo, kinuha ni Yongji ang kahon ng regalo sa kanyang kamay. I'll go. Nakangiting sabi ni Yongji. Malamig na ngumuso si Sima Bay, hindi ka ba masama pakiramdam? Ads by Pop Future. Ayos lang bigla. Hindi mo ba naisip na kakaiba ito? Walang kahihiyang sabi ni Yongji. Kinuha niya ang regalo at paulit-ulit na kinumpirma, sigurado ka na nasa loob siya ng kulog at hindi sa Heavenly Cloud Sect, tama ba? Sinabi ni Sima Bay na may madilim na mukha, dahil nag-aalala ka, sa palagay ko mas mabuting hindi ka na pumunta. I'll go. I'm just asking. Nahihiya na sabi ni Yongji. Bahagyang bumantong hininga si Sima Bay at sinabing, kung gayon, umalis na tayo. Huwag mag-aksaya ng oras. Okay, aalis na ako. Sang-ayon ni Yongji. Dahil doon, tumayo siya at bumaril patungo sa direksyon ng sekta ng Heavenly Cloud. Bagamat medyo nag-aalala, mukhang hindi nagsisinungaling si Sima Bay. Higit pa rito, ang kondisyon ng pagtulong sa kanya na humakbang sa reversion void stage ay masyadong nakatutokso. Pagkaalis ni Yongji, tumingin si Sima Bay kay Feng Hai. Nakipagtulungan ka ng mabuti. Ang posisyon ng makajos na monarko ay kasalukuyang kulang ng isa. Ako ay mag-a-apply sa Panginoon sa lalong madaling panahon, walang pakialam na sabi ni Sima Bay. Nagmamadaling itinaas ni Feng Hai ang kanyang mga kamay at sinabing, Salamat, Lord Sima Bay. By the way, nasa paligid ba ang sect master ng Heavenly Cloud Sect? Pinago ni Feng Hai ang paksa at nagtanong ng may kainahinala. Malamang na hindi, ngunit hindi rin ako sigurado. Hindi nagsinungaling si Sima Bay. Kung gayon, peke ba ang balita na siya ay nasa Thunder Academy? Patuloy na tanong ni Feng Hai. Gumisi si Sima Bay, syempre peke iyon. Paano ko malalaman kung nasaan siya? Biglang natauhan si Feng Hai at hindi niya napigil ang pagpawisan si Yongji. Yongji? Masasabi ko lang na tinutulungan kita sa iyong swerte. Pulong ni Feng Hai sa kanyang puso. Tuldok. Ads by Pop Future. Sa Heavenly Cloud Sect, nagtipon ang pinuno ng sekta ng maraming sekta. Buong araw nilang pinag-uusapan kung paano haharapin ang kasalukuyang sitwasyon. Ang kinaroroonan ni Chinyu ay hindi alam. Si Kuzu ay naninirahan sa pag-iisa sa Wind Bamboo Mountain, habang nawawala ang sect leader ng Heavenly Cloud Sect. Sa ganitong mga kalagayan, maaari lamang silang umasa sa kanilang sarili. Sa palagay ko, mas mabuting humanap ng pagkakataon para makipag-ayos, tumayo ang isang elder at sinabi. Tinawag na Kungyo ang matandang ito.
Siya ay hindi kailanman naging handa na makipag-away sa iba, at ito ay pareho para sa kanyang sekta. Kung hindi dahil sa hilagang lupain ang umaatake sa kanila sa pagkakataong ito, kung hindi ka sana nakilahok sa bagay na ito. Makipag-ayos. Paano? Ang negosasyon ay kailangang gawin sa pantay na katayuan bago tayo magkaroon ng kakayahang makipag-ayos. Ang hilagang lupain ay malinaw na gustong lipulin tayo. Kung ngumiti ka at sinabing, nothing is absolute. It all depends on how we negotiate. Oh, ibig sabihin may ideya na ang matandang Mr. Kong. Malamig na tanong ng isa. Kinawian mo ni Kong ang kanyang kamay at sinabing, masasabi lang natin na susubukan natin. Kung hindi natin susubukan, walang nakakaalam kung magkakaroon tayo ng pagkakataon. Hindi ako sumasang-ayon na makipag-ayos. Sinabi rin ng mga hilagang lupain na nais nilang makipag-ayos sa huling pagkakataon. Ano ang resulta? Hehe. Kung hindi pumayag si Xiaohai that time, baka hindi imposibleng makipag-ayos. Hindi ba gusto nila palagi ang hilagang hangganan? Ibibigay na lang natin sa kanila. Sa isang panahon, ang lahat ay nahahati sa dalawang pangkat. Ang ilang mga tao ay sumang-ayon habang ang iba ay hindi sumang-ayon. Habang nag-uusap sila, may biglang pumasok mula sa labas. Isang disipulo ng sekta ng Tianyan ang mabilis na naglakad papunta sa gilid ng deputy sect leader at sinabi sa mahinang boses, narito si Yongji. Ads by Pop Future. Sa sandaling sinabi niya ito, ang ekspresyon ng Vice Sect Master ay nagbago ng husto. Bagamat napakalambot ng boses ng disipolo, ang mga tao sa bulwagan ng pagpupulong ay napakalakas at hindi makatakas sa kanilang pandinig. Ano? Nandito si Yongji. Anong gusto niyang gawin? Sasalakayin ba niya tayo? Nasaan ang Sect Master? Nandito si Yongji at wala pa ring balak magpakita ang Sect Master. Nagpanik ang lahat, at ang ekspresyon ng Deputy Sect Master ay sobrang pangit. Sinabi ni Dizun, na nasa gilid, sa malalim na boses, lahat, huwag magpanik. I'll go ask the Sect Master to show himself now. Nang marinig niya ito, bakas ng pagkagulat ang bumungad sa mukha ng Deputy Sect Master. Tinanguan siya ni Dizun, sinabihan siyang maging mahinahon. Nang makita ito ng Deputy Sect Master, nakaya niya lamang ang kanyang sarili at pumayag. Pagkatapos, tumayo ang Deputy Sect Master at lumabas ng meeting hall. Sa bulwagan, si Yongji ay may hawak na kahon ng regalo at nakaupo doon na may ngiti sa labi. Hindi rin siya sigurado dahil hindi niya alam kung naroon ang Sect Master ng Heavenly Cloud Sect o wala. Kahit na hindi mahuli ng kanyang divine sense ang figure ng Sect Master, hindi pa rin naglakas loob si Yongji na maging masyadong mapangahas. Mabilis na naglakad ang Deputy Sect Master papunta sa hall. Tumingin siya kay Yongji sa harap niya at hindi napigil ang sabihin ng malamig, Yongji, naglakas loob ka pa bang pumunta sa aking Heavenly Cloud Sect? Sinulyapan ni Yongji ang Deputy Sect Master at walang pakialam na sinabi, Deputy Sect Master, why are you so angry? Mas mabuting lutisin ang awayan kaysa bumuo ng buhol. Pinandilatan ng Deputy Sect Master si Yongji at nagngangalit na mga ngipin, ikaw ay isang taksil na kontrabida. Ano ang dapat pag-usapan sa isang katulad mo? Umalis ka kaagad. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Yongji. Dahan-dahan siyang tumayo at sinabing, narinig ko na bumalik na ang Sect Master ng Heavenly Cloud Sect. Hindi ko alam kung totoo o hindi. Nagulat ang Deputy Sect Master. Sabi niya nang may kaunting kumpiyansa, syempre nagbalik na ang aming Sect Master. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Seryoso ka? Tumaas ang kilay ni Yongji at pansamantalang sinabi, simula nang bumalik siya, bakit hindi pa siya kumikilos? Dapat alam mo na muntik na akong bumagsak sa sekta ng Heavenly Cloud noon. Ayaw niya ba akong patayin? Ibinuko ng Deputy Sect Master ang kanyang bibig at hindi makapagsalita. Hindi siya makapagsalita. Nang makita ang ekspresyon ng Deputy Sect Master, agad na nagkaroon ng ideya si Yongji. Mukhang hindi nagsinungaling sa akin si Sima Bei. Hindi na bumalik ang Sect Master ng Heavenly Cloud Sect. Malamig na sabi ni Yongji sa kanyang puso. Kabanata 16:12 See you in 3 days. Kahit ganoon ang nangyari, medyo nag-aalala pa rin si Yongji. Hindi pa rin siya nang ahas na maging masyadong mayabang.
Upang maging ligtas, tumayo si Yongji at sinabi, tungkol sa pangyayari noong nakaraang pagkakataon, napuno ako ng pagkakasala. At ang ating hilagang lupain ay ayaw ding maging kaaway ng sekta ng Tianian. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, naglabas si Yongji ng isang kahon ng regalo at sinabing, upang ipahayag ang aming paghingi ng tawad, ang hilagang lupain ay espesyal na naghanda ng regalo para humingi ng tawad sa pinuno ng sekta. Lihim na nadama ng Deputy Sect Master na hindi maganda ang mga bagay. Natahimik siya saglit bago sinabing, sa tingin ko ay hindi na kailangan iyon. Ang ating Heavenly Cloud Sect ay ayaw makipagrelasyon sa iyo. Tumawa si Yongji at sinabing, ito ay tanda ng mabuting kalooban ng ating hilagang lupain. Bukod dito, ito ay personal na ibinigay sa akin ng Panginoon ng ating hilagang lupain. Ano man ang mangyari, kailangan kong ibigay ito sa iyo. Bahagyang kumunot ang noo ng Deputy Sect Master at naglakas loob na sabihin, kung gayon, ibigay mo ito sa akin. Ibibigay ko ito sa Sect Master. Nang makita ang ugali ng Deputy Sect Master, lalong naniwala si Yongji sa kanyang sariling mga iniisip. Hindi pa bumalik ang Sect Master ng Heavenly Cloud Sect. Kung hindi magkakaroon ng ganoong ugali ang Deputy Sect Master. Kaya naman, nakangiting sinabi ni Yongji, sinabi ng Divine King na ang bagay na ito ay kailangang personal na ibigay sa Sect Master. Mas mabuti para kay Lord Sect Master na lumapit. Lalong naging pangit ang ekspresyon ng Deputy Sect Master. Hindi pa bumalik ang Sect Master. Paano siya makakarating para tanggapin ang Reg Along ito? Ibigay mo sa akin ang bagay na iyon. Ayaw kang makita ng aming Sect Master. Sa puntong ito, ang Deputy Sect Master ay nakayanan lamang ang sarili at magpatuloy sa pag-arte. Sa sinabi nito, iniunat ng Deputy Sect Master ang kanyang kamay upang tanggapin ang bagay. Gayunpaman, iniabot ni Yongji ang kanyang kamay sa gilid at sinabing may mahinang ngiti, sinabi ko na ang bagay na ito ay maaari lamang ibigay ng personal sa Sect Master. Ang Deputy Sect Master ay tahimik at hindi alam kung ano ang gagawin sa isang sandali. Nang makita ito ni Yongji ay unti-unting lumantad ang kanyang mukha. Gumisi siya at sinabing, anong meron? Bakit hindi pa nagpapakita ang Sect Master mo? Hindi naman pwedeng hindi pa siya bumabalik, di ba? Ibinuko ng Deputy Sect Master ang kanyang bibig at naglakas loob na sabihin, kalokohan, ayaw lang kitang makita ng aming Sect Master. Oh, ganun ba? Tumikim si Yongji at lalong naging masungit ang kanyang mga kilos. Umupo si Yongji at sinadyang pinag-cross ang kanyang mga paa, pagkatapos ay sinabi niyang walang pakialam, kung ganoon ay pakiusap na lumabas ang iyong Sect Master. Kung hindi siya lalabas, nangangahulugan lamang na hindi na siya bumalik. Lahat kayo ay gumagamit lamang ng balat ng tigre bilang isang banner. Sino bang may sabing hindi pa bumabalik ang Sect Master natin? Sa sandaling ito, ang boses ni Dizun ay nagmula sa dilim. Pagkatapos, tumingin siya at nakita siyang naglalakad diretso kay Yongji mula sa labas ng pinto. Sino bang may sabing hindi pa bumabalik ang Sect Master natin? Sabi ni Dizun na may mahinang ngiti. Sumulyap si Yongji kay Dizun at sarkastikong sinabi, kung bumalik siya, bakit hindi siya maglakas loob na lumabas para makita ako? Wala siyang lakas ng loob na lumabas para makita ka. Yongji, do you dare to repeat it again? Malamig na sabi ni Dizun. Ibinuko ni Yongji ang kanyang bibig at naramdaman na parang may bomara sa kanyang lalamunan. Medyo nag-aalala talaga siya. Alam niya na si Dizun ay malamang na gumawa ng isang aksyon, ngunit hindi pa rin siya nang ahas na kunin ang panganib na ito. Napalunok si Yongji ng kanyang laway at saka naglakas loob na sabihin, ay. Gusto ko lang makita ang Sect Master mo. Ito rin ang gusto ng ating makajos na monarko. Gayunpaman, hindi siya pinabayaan ni Dizun. Sabi niya na may itim na mukha, papayagan kitang ulitin. Nagbago ang ekspresyon ni Yongji. Ang matinding pressure na ito ay lalong nagpasindek kay Yongji. Kalimutan mo na ito. Naniniwala akong hindi sinasadya ni Mr. Yongji, humakbang ang Deputy Sect Master para mamagitan sa sitwasyon. Malamig na bumantong hininga si Dizun at sinabing, akala ko napakatapang talaga ni Mr. Yongji na maglakas loob na magsalita ng basto sa harap ng aming Sect Master.
Nag-iba agad ang ekspresyon ni Yongji. Hindi kaya bumalik talaga ang sect master ng Heavenly Cloud Sect. Nagsisinungaling ba si Sima Be sa kanya? Habang nagsasalita siya, isang matangkad na figure ang pumasok mula sa labas. Natatakpan ng makapal na ambon ang kanyang mukha at imposibleng makita ng malinaw ang kanyang mukha. Walang makapagsasabi kung siya ang sect master ng Heavenly Cloud Sect o hindi. Gayunpaman, ang kanyang figure ay lubos na katulad ng sect master ng Heavenly Cloud Sect. Kaya naman, nang makita ni Yongji ang figurang ito, hindi niya maiwasang manginig. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang divine sense upang subukang alamin ang pagkakakilanlan ng taong nasa kanyang harapan, ngunit sa kasamaang palad, itong sect master ng sektang Tianian, sa kanyang harapan ay walang panloob na chi. Ano? Anong nangyayari? Labis na takot si Yongji, at patuloy na umaagos ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Greetings! Greetings sa sect master ng Tianian sect. Hinawakan ni Yongji ang kanyang mga kamay at sinabi. Gayunpaman, hindi umimik ang sect master ng Tianian sect. Ang pag-uugali na ito ay agad na naghinala kay Yongji. Hinawakan niya ang kahon ng regalo gamit ang dalawang kamay at sinabing, ito ay regalo mula sa ating makajos na monarko. Sana ay tanggapin mo ito. Ang sect master ng Tianian sect ay nanatiling tahimik at hindi umabot para tanggapin ang regalo. Mabilis na inabot ni Dizun ang kanyang kamay at inilagay ang regalo sa kanyang bag. Ang aming sect master ay may sakit at ayaw makipag-usap, kaya kinuha ko ito para sa kanya, sabi ni Dizun. Hindi mapigilan ni Yongji na sumimangot. Nag-aalinlangan siyang nagtanong, ano ang nangyari sa sect master? Nasugatan ba siya? Wala itong kinalaman sa iyo. Anyway, naihatid mo na ang regalo. Maaari ka nang umalis, sabi ni Dizun. Lalong lumakas ang hinala sa puso ni Yongji. Sinubukan niyang sabihin, ikaw ba talaga ang sect master ng Tianian sect? How dare you? Biglang sigaw ni Dizun sa gilid. Yongji? Anong ibig mong sabihin? Nagdududa ka ba sa pagkakakilanlan ng aming sect master? Galit na galit na galit na galit na galit sa kanya ni Dizun. Nanatiling tahimik si Yongji. Talagang matukoy niya na ang taong nasa harap niya ay isang peking sect master. Gayunpaman, ang takot sa kanyang puso ay hindi pa rin naglakas loob na magsabi ng kahit ano. Sect master, dapat kang bumalik at magpahinga muna. Iwan mo sa akin ang lugar na ito. Itinaas ni Dizun ang kanyang mga kamay patungo sa sect master. Hindi na nagsalita pa ang sect master at tumalikod na para umalis. Pinaikit ni Yongji ang kanyang mga mata at nanatiling tahimik. Lalo siyang naniwala sa sarili niyang paghuhusga. Dahil kung ang taong nasa harap niya ay talagang sect master ng Heavenly Cloud Sect, tiyak na mamamatay siya dito at hindi na siya makakaalis sa Heavenly Cloud Sect. Gayunpaman, hindi umimik ang sect master sa kanyang harapan. Sa halip, hiniling niya na umalis siya. Ito ay masyadong hindi makatwiran at hindi umaayon sa katangian ng pinuno ng sekta ng Tianian. Kahit ganoon ang nangyari, hindi naglakas loob na sumugal si Yongji. Natatakot siya na kapag natalo siya sa taya, mawawalan siya ng buhay. Nagsusugal din si Dizun. Nagsusugal siya na hindi pinangahas ni Yongji na isugal. Bakit hindi ka pa umaalis? Gusto mo pa bang hintayin na i-treat ka namin ng pagkain? Sabi ni Dizun na madilim ang mukha. Gumisi si Yongji sa kanyang puso. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nakaisip siya ng isang perpektong plano. Vice Sect Master, ang Hilaga at Timog na rehiyon ay kasalukuyang nasa patuloy na salungatan. Hindi mabilang na mga tao ang namatay at maraming mga sekta ang nasangkot, mahinang sabi ni Yongji. To tell you the truth, hindi ito ang gusto naming makita. Sa makatuwid, plano kong imbitahan ang lahat na pag-usapan ang bagay na ito at humanap ng paraan para mabuhay tayong dalawa. Pagkalipas ng 3 araw, magtatakda ako ng isang piging sa walang hanggang-hangganan ng lungsod at aanyayahan ang lahat ng mga pangunahing sekta at sekta sa mundo na lumahok. Siyempre, ang pinuno ng sektang Heavenly Cloud ay dapat naroroon. Kabanata 16:13 Bumalik sa dakilang bundok Yu. Nang marinig ang mga salita ni Yongji, sumimangot ang Deputy Sect Master at sinabing, plano mo bang makipag-ayos?
Tama, ako nga. Nakangiting sabi ni Yongji. Nagmamadaling sinabi ng Deputy Sectmaster, hindi makakapunta ang Sectmaster natin. Pagdating ng oras, pupunta ako sa ngalan ng Sectmaster. Tumawa ng malakas si Yongji at sinabing, kung hindi makakapunta ang Sectmaster, ibig sabihin, itinuring ng Heavenly Cloud Sect ang lahat ng may buhay sa mundo bilang wala. Sa oras na iyon, ang ating hilagang lupain ay maaari lamang sumunod sa isa sa Heavenly Cloud Sect. Ang mga salitang ito ay napakalihim, at sa isang iglap, ang presyon ay inilipat sa sekta ng Heavenly Cloud. Sumasang-ayon ako. Sa oras na ito, kung ikaw ay tumayo at sinabi. Bahagyang tumango si Yongji, at pagkatapos ay sinabing, okay, pagkatapos ay magkikita tayo sa Yongji City sa loob ng 3 araw. Pagkasabi nito ay mabilis na lumabas si Yongji. Pagkaalis niya, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Dizun, at ang kanyang noo ay natatakpan ng mga patong ng lihim na pawis. Halatang na pressure siya na magpanggap na Sectmaster ng Heavenly Cloud Sect. Ang lakas ng pag-iisip ni Yao Qing ay kahanga-hanga. Hindi mapigilan ni Dizun na isipin ang sarili. Hehe, parang gusto din ni Yongji na pag-usapan ang bagay na ito. Walang ingat na sabi ni Kong. Tumingin si Dizun at hindi umimik. Hinailan ng Deputy Sectmaster si Dizun sa gilid at sinabi, sino ang Sectmaster na iyon ngayon? Sino pa kaya ito? Ang 18 Diyos, sabi ni Dizun na may mapait na ngiti. Hindi maiwasan ng Deputy Sectmaster na magkaroon ng nakakatakot na ekspresyon. Natatakot niyang sinabi, hindi mo ba alam na ang 18 Diyos ay walang anumang damdamin? Hindi ka ba natatakot na malantad? Umisi si Dizun at sinabing, takot na takot si Yongji sa ating Sectmaster. Kahit na maghinala siya, hindi siya nangangahas na makipagsapalaran. Kaya naman sinabi niyang aanyayahan niya ang Sectmaster para sa peace talk sa loob ng 3 araw. Ang layunin ng paggawa nito ay para ligtas na malaman ang katotohanan. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin sa loob ng 3 araw? Nakakunot na tanong ng Deputy Sectmaster. Mapait na tumawa si Dizun at sinabing, hayaan na lang natin ang 18 Diyos na patuloy na magpanggap. Kung kaya natin silang lokohin o hindi, ipaubaya na lang natin ito sa tadhana. Tuldok. Pagkaalis ni Yongji sa sekta ng Tianian, mabilis na umakyat ang lalaking nakaitim na naghihintay sa labas ng pinto. Paano ito? Nandito ba ang Sectmaster ng Tianian Sect? Naiinip na tanong ng lalaking nakasuot ng itim. Gumisi si Yongji, 99% ang wala rito. Kung ganoon, hindi nagsinungaling sa iyo si Lord Sima Bei. Sabi ng lalaking nakaitim na damit. Dahil iyon ang kaso, hindi na natin kailangang maging magalang sa kanila. Yung jiggled at him and berated, bingi ka ba? Sabi ko, 99% pa lang. Hindi ba 1% chance pa? Ibinuko ng lalaking nakaitim ang kanyang bibig at agad na hindi nakapagsalita. Pinaikit ni Yongji ang kanyang mga mata at nginisyan, kung ang Sectmaster ng Heavenly Cloud Sect ay hindi magpapakita sa loob ng 3 araw, ibig sabihin ay tiyak na wala siya rito. Sa oras na iyon, maaari din tayong maging walang pigil. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya sa lalaking nakaitim na damit at malamig na sinabi, dalhin ang mga tao sa Yongji City. Pagkalipas ng 3 araw, gusto kong maghanda ng isang malaking palabas. Oo. Tuldok. Sa isang desyerto, may biglang mausoleum. Ang dark energy ay nasa lahat ng dako sa lugar na ito, at walang tao sa paligid. Ads by Pop Future. Gayunpaman, sa ganitong uri ng kapaligiran, may isang binata na nakaupo na naka-cross-legged, sumisipsip ng madilim na enerhiya mula sa mausoleum. Ang kanyang noo ay paminsan-minsan, at tila napakahirap. Swoosh! Sa sandaling ito, biglang iminulat ni Chinyu ang kanyang mga mata. Na-imagine ng kanyang tingin ang mausoleum, na para bang may kinakatakutan siya. Kakaiba, ano ba talaga ang nasa mausoleum na ito? Kumunat ang noo ni Chinyu. Sa di malamang dahilan, hindi mapakali ang puso niya, na para bang may pares ng mata na nakatingin sa kanya sa dilim. Ang pakiramdam na ito ay lubhang kakaiba, at ito ay eksaktong kapareho ng tingin ng berdeng nilalang noon. Tumayo si Chinyu mula sa lupa.
Tumingin siya sa dilim at sinabi sa mahinang boses, sa huling pagkakataon, sinabi ng lalaking may bigot na tiyak na may nakatago sa loob. Ngayon, mukhang tama ang hatol ng batang ito. Sa ilalim ng ganoong estado ng pag-iisip, si Chinyu ay walang paraan para huminahon at mag-cultivate. Ang nagbigay ng sakit sa ulo ni Chinyu ay napagkatapos ng mahabang paglilinang sa pag-iisa, hindi niya naramdaman ang anumang senyales ng pagpasok sa gitnang yugto ng Almighty Realm. Mukhang hindi ganoon kadali ang paglilinang, naisip ni Chinyu sa sarili. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata at sinubukang i-absorb muli ang dark energy ng mausoleum. Gayunpaman, sa sandaling ipikit niya ang kanyang mga mata, bumalik muli ang pakiramdam na iyon. Sino ang palihim na taong ito? Kung may kakayahan ka, lumabas ka. Sigaw ni Chinyu sa puntod. Ang nakakatakot na kapangyarihang espiritual ay bumaril mula sa bakana ng yungib, at sunod-sunod na gumulong ang malalaking bato. Gayunpaman, maliban sa echo ni Chinyu, walang ibang tunog sa kuweba. Kung hindi ka pa rin lalabas, papasok ako. Sigaw ni Chinyu. Dahil doon, nagkunwaring humakbang si Chinyu sa kuweba. Sa sandaling ito, biglang yumanig ang lupa. Pagkatapos, isang malaking kamay ang lumabas at malakas na hinampas si Chinyu. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Chinyu. Nagmamadali niyang inactivate ang line word formula at bumaril pabalik. Ang malaking kamay ay malakas na hamampas sa lupa, na nagbigay ng malakas na putok. Ang isang nakakatakot na panloob na chi ay lumundag, na nagpukaw ng mga alon ng usok at alikabok. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Akmang tatayo na siya, nawala nang walang bakas ang malaking kamay na nasa harapan niya. Anong nangyayari? Kinusat ni Chinyu ang kanyang mga mata. Nagulat siya nang makitang walang bakas ng palad sa lupa. Maaaring isa itong ilusyon. Kumunat ang noo ni Chinyu. May mali. Ang pakiramdam ngayon ay lubos na malinaw. Kung hindi dahil sa suporta ng line word formula, siguradong ibinagsak siya ng malaking kamay sa lupa. Nag-ipon ng lakas ng loob si Chinyu at muling naglakad patungo sa pasukan ng kuweba. Siya ay labis na kinakabahan at napakaingat sa daan. Gayunpaman, nang makarating siya sa pasukan ng kuweba, huminto siya sa kanyang paglalakad. Kalimutan mo na ito. Umiling si Chinyu. Sa huling pagkakataon sa sagradong mausoleum, nawala ang paglilinang ni Chinyu, na makakapaggarantiya na walang aura ng kamatayan sa mausoleum sa pagkakataong ito. Kung nawala ang kanyang paglilinang sa ganoong kritikal na sandali, kung gayon siya ay nasa malaking problema. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpa siya si Chinyu na pansamantalang umalis sa lugar na ito upang maiwasan ang gulo. Kaya, tinawag ni Chinyu ang Divine Eagle at sumugod patungo sa dakilang bundok ng Yu. Ang lugar na ito ay hindi itinuring na malapit sa dakilang Yu Mountain, at aabutin ng hindi bababa sa 2 araw bago makalapit sa Divine Eagle. Habang nasa daan, nalaman ni Chinyu na ang sitwasyon ng labanan ay tila medyo huminahon, at ang bilang ng mga magsasaka sa hilagang lupain ay nabawasan din ng malaki. Baka may kumilos na. Hindi maiwasan ni Chinyu na magulat. Nang may hinala, dumiretso si Chinyu sa dakilang bundok ng Yu. Pagkalipas ng 2 araw, dumating si Chinyu sa dakilang bundok ng Yu. Sa malayo, narinig ni Chinyu ang boses ni Wen the Wen'er. As usual, uminom silang dalawa ng wine na parang walang nangyari. Bumalik na talaga si Wen the Wen'er. Medyo nagulat si Chinyu. Habang nakikinig ng mabuti, narinig muli ni Chinyu ang isang pamilyar na boses. Damn it! Hindi ako natatakot sa kanya. Kung maglakas loob siyang lumapit, itutulak ko ang ulo niya sa puwitan niya. Galing ni Lolo. Huwag na nating pag-usapan ang ibang bagay. Kung uminom ka pa ng 2 gin, sa tingin ko ay maaari mo ring itulak ang ulo ng pinuno ng sektang Heavenly Cloud sa kanyang puwitan. Kabanata 16:14, ang piging ni Yongji. Seek your grandpa. Kung maglakas loob kang maging bastos ulit sa akin, ilalagay ko muna ang ulo mo sa bot mo. Pinunasan ni Chinyu ang kanyang mga tainga, hindi ba boses iyon ni Wen Wan yun? Dali-dali niyang inalis ang banal na agila at sinundan ang boses. Hindi nagtagal, nakita niya ang 3 lasing na tao sa malaking bulwagan. Ang nakaupo sa gitna ay si Wen Wani.
Pulang-pula ang mukha niya. Obviously, masyado siyang nainom. Mabilis na pumunta si Chinyu sa tabi ni Wen Wanyi at sinabing may pagtataka at galak, "Guro, hindi ka patay. You're the F***ing dead." Wen Wanyi cursed subconsciously. Nang makita niya ng malinaw ang mukha ni Chinyu, nagmamadali siyang tumayo at sinabing, "Chinyu, saan ka nagpunta? F***sick, akala ko duwag ka talaga." Coward. Natigilan si Chinyu at naguguluhan na nagtanong, "Ano ang ibig mong sabihin? Ano pa ba ang ibig kong sabihin? Na si Yongji ay nakikipag-usap sa iyo sa loob ng ilang araw at halos magpakamatay. Kung hindi dumating si Lolo sa oras, sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga tao ang namatay?" Ungol ni Wenda. Tama iyan, bulalas ni Wen-er. Pagkatapos, hinailan ni Wen Wanji si Chinyu para maupo. Sinabi niya kay Chinyu ang buong kwento. Matapos itong marinig ni Chinyu, hindi niya maiwasang magalit. Si Kuzo at Monghe Hangshi ay parehong nasugatan. Tanong ni Chinyu sa malalim na boses. Oo, si Kuzo ay nasugatan? Ngunit ang buhay at kamatayan ng Monghe na si Hangshi ay hindi alam, sabi ni Wen Wanji. Ads by Pop Future. Huminga ng malalim si Chinyu. Hindi niya inaasahan na maraming mangyayari pagkatapos niyang umalis. Kung ang isang tao ay hindi mag-claim na ang sect master ng Tianian sect ay bumalik, ang sitwasyon ay mas malala pa, sabi ni Wen Wanji sa malalim na boses. He's back. Bahagyang nagulat si Chinyu. Gumisi si Wen Wanyun at sinabing, sa aking pangunawa sa kanya, tiyak na hindi pa siya bumabalik, at tiyak na hindi na siya babalik sa oras na ito. Hindi siya kailanman naging interesado sa pagiging bayani. Ibang-iba siya kay Xiaohai. Walang sinabi si Chinyu. Bagamat silang dalawa ay magkapatid na may kaugnayan sa dugo, talagang magkaiba ang kanilang mga personalidad. Bukas, ang Eternal Limit Meeting ay magsasagawa ng Grand Meeting sa Eternal Limit City. Para daw sa negosasyon, pero sa totoo lang, para lang malaman ang totoo, sabi ni Wen Wanyi na may madilim na ekspresyon. Bahagyang tumango si Chinyu, pagkatapos ay malamig na sinabi, ayos lang. Bukas, pupunta ako at tapusin ang mga bagay ng may walang hanggang limitasyon. Bagamat hindi pa naabot ni Chinyu ang gitnang yugto ng Almighty Realm, hindi siya natatakot na harapin ang walang hanggang limitasyon. Sige, huwag na nating pag-usapan iyon. Inom muna tayo, sabi ni Big Wen habang hinihila si Chinyu. Tumayo si Chinyu at sinabi, uminom kayo. Pupunta ako sa Wind Bamboo Mountain para makita si Kuzo. Bumantong hininga si Wen Wanyun sa pasasalamat at sinabing, maraming tao ang bumisita sa panahong ito, ngunit lahat sila ay bumalik na natalo. Ikaw. Makikita niya ako, sabi ni Chinyu. Nang makita ito, hindi sinubukan ni Wen Wanyun na hikayatin si Chinyu. Sinabi lang niya kay Chinyu na mag-ingat. Sa makatuwid, tinawag ni Chinyu ang Divine Eagle at sumugod patungo sa Wind Bamboo Mountain. Wind Bamboo Mountain. Pinaandar ni Kuzo ang formation at tinatakan ang buong Wind Bamboo Mountain. Ang pormasayo na ito ay napakahusay. Ang bulong-bulungan ay nagsasabi na upang maiwasan ang sino man na makagambala sa kanya, si Kuzo ay espesyal na nagbayad ng napakalaking halaga para iset up ang pormasyong ito. Pagkatapos magmadali hanggang sa Wind Bamboo Mountain, si Chinyu ay tumayo sa pintuan at sumigaw sa Wind Bamboo Mountain, Kuya Kuzo, hinihiling ni Chinyu na makita ka. Pagkatapos ng malakas na sigaw, tumayo si Chinyu sa pintuan at tahimik na naghintay. Sa lalong madaling panahon, isang liwanag ang kumislap sa kanyang harapan at isang punong kahoy na landas ang lumitaw sa harap ni Chinyu. Hindi nag-aksaya ng oras si Chinyu at mabilis na humakbang papunta sa Wind Bamboo Mountain. May kawayang kama sa kagubatan ng kawayan ng hanging bundok ng kawayan. Sa sandaling ito, nakahiga si Kuzo sa kama na ito upang magpagaling. Ang kanyang panloob na chi ay hindi kalmado, at may mga butik ng mga galos sa kanyang katawan. Kuya Kuzo. Mabilis na lumapit si Chinyu at lumuhad sa harap ng kama na kawayan. Dahan-daang tumayo si Kuzo at sinabing, bumalik ka na. Inamin ni Chinyu at pagkatapos ay nagtanong, kamusta ang iyong mga sugat? Ikinaway ni Kuzo ang kanyang kamay at sinabing, maliit na pinsala lang.
Hindi ko talaga akalain na ang isang Barrow lang ay magkakaroon ng ganoong kakayahan. Barrow. Ang umatake ay ang Barrow ng tatlong baliw. Nagulat na sabi ni Chinyu. Napabuntong hininga si Kuzo at sinabing, hindi ko alam kung anong uri ng pamamaraan ng paglilinang ang nilinang ng Barrow na ito. Ang kanyang lakas ay tumaas, na higit pa sa nakaraan. Kung hindi, hindi ako nahulog sa ganoong kalagayan. Dahil sila ay sumali sa hilagang lupain, ang hilagang lupain ay natural na magtuturo sa kanila ng cultivation technique. Bahagyang tumango si Chinyu. Napabuntong hininga si Kuzo at napabuntong hininga, speaking of which, nakakahiya talaga. Walang dapat ikahiya. Ang nililinang nila ay pawang mga diskarte ng walang kamatayang sekta ng pagpatay. Hindi na masama na matatalo mo siya. Sinsero na sabi ni Chinyu. Ang immortal na sekta ng pagpaslang ay dating isang pinakamataas na antas ng dakilang sekta sa mga araw ng kaluwalhatian nito. Ito ay isang pag-iral na sumupil sa siyam na dakilang pamilya ng banal na rehiyon. Ang pamamaraan ng paglilinang na kanilang nilinang ay likas na hindi maihahambing. Dapat kang mag-ingat din. Tiyongji ay sumisigaw sa loob ng maraming araw, sabi ni Kuzu sa malalim na boses. Ngumisi si Chinyu, kahit hindi niya ako hanapin, hahanapin ko siya. Dapat pagbayaran ng bastard na ito ang kanyang mga aksyon. Kasunod nito, kinuha ni Chinyu ang mga halamang gamot mula sa kanyang special magic artifact at binalak na pinuhin ang mga halamang gamot para kay Kuzo. Hindi malubha ang mga sugat sa katawan ni Kuzo. Sa kakayahan ni Chinyu, nakabawi siya sa kanyang peak sa pinakamaikling panahon. Inilabas niya ang medicinal cauldron at nagsimulang pinuhin ang gamot para kay Kuzo. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. Ang sekta ng mundo ay nakatanggap din ng paanyaya ng walang hanggang poste. Natahimik ang Eternal Pole City. Wala na ang kaluwalhatian ng nakaraan. At sa likod ng bundok ng Eternal Pole Manor, ang lugar na ito ay napuno pa rin ng makapal na hangin. Ang likod na bundok na ito ay parang isang paraiso. Nagkaroon ng masarap na alak at mga delicacy. Isang mahinang halimuyak ang umanib sa mukha ng isa, na bumubuo ng matinding kaibahan sa patay na katahimikan sa labas. Sa wakas ay hinintay ko na ang araw na ito, walang pakialam na sabi ni Yongji habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Ang lahat ng mga pangunahing sekta sa mundo ay nakatanggap ng imbitasyon ni Yongji, at si Yongji ay nakapag-set up na ng isang hindi matatakasan na lambat dito. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga magsasaka sa hilagang lupain at mga pintura ang nakatago sa dilim? Hanggat ang pinuno ng sekta ng Tianyan ay hindi dumating, ang mga darating ngayon ay mamamatay ng walang pag-aalinlangan. Sa tanghali, sunod-sunod na pinuno ng sekta ang dumating. Nagtipon sila at nag-usap ng isang bagay sa mahinang boses. Walang bumati kay Yongji. Hindi napigilan ni Yongji na mapabuntong hininga, noong nagdaos ako ng handaan noong nakaraan, isa pa rin ako sa mga iginagalang na tao sa South Province. Hindi ko inaasahan na walang magseseryoso sa akin sa ganoong kaikling panahon. Sa puntong ito, huminto si Yongji at saka ngumiti, totoo iyon. Sila ay isang grupo lamang ng mga patay na tao. Bakit ko dapat pakialam ang paggalang ng mga patay na tao? Hindi nagtagal, dumami ang mga tao sa likod ng bundok. Halos lahat ng tao mula sa mga pangunahing sekta at sekta ay dumating na. Sa sandaling ito, lumitaw si Kungyo at ang ilang sect masters sa pintuan. Ang piging na ito ay may kinalaman sa buhay at kamatayan ng South Province. Lahat, mangyaring manatiling kalmado, panawagan ni Kong. Bumantong hininga ang katabi niya at sinabing, kung kaya mo talagang paalisan ang hilagang rehiyon sa katimugang rehiyon, susukuan ka namin. Kung ngumiti ka at sinabing, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para kumbansihin si Yongji. Kabanata 16:15 Yongji, nagkita na tayo sa wakas. Itinuring ni Kong ang kanyang sarili bilang isang tagal-obi at lubos na nagtitiwala. Pumakbang siya sa likod ng bundok at naglakad patungo kay Yongji. Mr. Yongji. Kung hinawakan mo ng bahagya ang kanyang mga kamay patungo kay Yongji. Bahagyang nagulat si Yongji. Ito lang ang taong bumati sa kanya hanggang ngayon. Bakit? Tumaas ang kilay ni Yongji. Kung ngumiti ka at sinabing, Mr. Yongji,
dahil may intensyon kang makipagkasundo sa ating rehiyon sa timog, ito ay sapat na upang ipakita na ayaw mong magpatuloy ang labanan ng dalawang panig. O sa halip, namimiss mo pa rin ang timog rehiyon. Nang marinig ito, halos tumawa ng malakas si Yongji. Miss ang South Region. May mali ba sa utak ng lalaking ito? Ngumiti si Yongji at hindi umimik, nagpapahiwatig na ipagpatuloy niya ito. Una, nais kong ipahayag ang aking pasasalamat sa iyo. Pangalawa, sana ay makumbinsi mo ang Hilagang Lupain na wakasan ang malupit na pakikibaka na ito. Naniniwala ako na anumang bagay ay maaaring malutas sa pamamagitan ng negosasyon, sabi ni Kung na may mahinang ngiti. Inilibot ni Yongji ang kanyang mga mata, pagkatapos ay sinabi, sino sa palagay mo ang mananalo sa pagitan ng Hilagang Lupain at ng Southern Region? Mahirap sabihin. Kung tutuusin, kitang-kita ng lahat ang lakas ng Sect Master ng Heavenly Cloud Sect, sabi ni Kong. Medyo naging hindi natural ang ekspresyon ni Yongji nang banggitin ang Sect Master. Nagpatuloy siya sa pagtatanong, o tama, nakita mo na ba ang Sect Master sa sekta ng Tianian nitong mga nakaraang araw? Kung umiling ka at sinabing, hindi ko pa talaga siya nakita. Ads by Pop Future. Natuwa si Yongji sa kanyang puso at agad na naniwala sa kanyang sariling mga iniisip. Ang Sect Master ng Tianian Sect ay hindi na bumalik. Sana maging tulay si Mr. Yongji sa katimugang rehiyon at Hilagang Lupain at tapusin ang digmaang ito, patuloy na sabi ni Kung sa kanyang sarili. Gayunpaman, malamig na tumawa si Yongji sa kanyang puso. Tumingin siya kay Kung sa harap niya at mahinang sinabi, okay, bibigyan kita ng paliwanag. Salamat, Mr. Yongji. Dali-dali mong kinulong ni Kung ang kanyang mga kamay, at baka sa mukha niya ang pagmamalaki. Nagkamali siya ng akala na nakumbinsi niya si Yongji sa kanyang kakayahan sa negosasyon. Hindi niya alam na matagal nang may pagnanais na pumatay si Yongji sa kanyang puso. Pagbalik niya sa karamihan, mabilis siyang pinalibutan ng mga tao sa paligid niya. Paano na? Anong sabi ni Yongji? Hindi na makapaghintay na magtanong ang mga katabi niya. Kung mahina mong sinabi, syempre walang problema. Nangako si Mr. Yongji na siya ay magiging tulay ng pagkakaibigan sa pagitan ng ating timog na rehiyon at ng Hilagang Lupain. Totoo ba? Bahagyang nagulat ang mga tao sa paligid niya. Talagang totoo. Siya mismo ang sumang-ayon. Pagmamalaki ni Kong. Hindi maaasahang tao si Yongji. Mas mabuting mag-ingat, nag-aalalang sabi ng isa. Nang marinig ito, agad mong sinabi ni Kong na may pagkadismaya, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ka naniniwala sa akin. Ako, Kung Yu, ay isang sikat na taga-lobi sa South Province. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa iyo, pero hindi lang ako naniniwala kay Yongji. Sana matupad niya ang kanyang salita, bamaantong hininga ang katabi niya. Kung Yu sneered and said, alam mo ba kung bakit Yongji City ang pinili ni Yongji bilang location? Ito ay sapat na upang ipakita na siya ay nagmamalasakit pa rin sa ating South Province. Kaya, lahat, hindi mo kailangang mag-alala. Sa mga salita ni Kung Yu, mas nakaramdam ng kagaanan ang lahat. Sunod-sunod na dumami ang mga tao sa venue. Dumating din sa venue ang maraming makapangyarihang mga figure na naging reclusive sa loob ng maraming taon. Ads by Pop Future. Ang mga taong ito ay napakabihirang. Ilang chismis pa nga ang nagsabi na matagal na silang namatay. Ngayong muli silang nagpakita, sapat na upang ipakita ang kahalagahan ng piging na ito. Umupo si Yongji sa trono na bahagyang nakapikit, parang may hinihintay. Sa paglipas ng panahon, dumating din sa eksena ang mga tao ng Heavenly Cloud Sect. Sa ilalim ng hudyat ni Dizun, ang 18 Diyos ay muling nagpanggap na Sect Master ng Heavenly Cloud Sect. Nang makita ang Sect Master na ito, maraming tao sa eksena ang lumapit. Pagbati, Sect Master. May humawak sa kanyang mga kamay at nagsabi, Sect Master, ang iyong labanan ay talagang walang katulad. Pinatay mo ang isang makadiyos na hari ng Hilagang Lupain gamit lamang ang isang banal na bato. Talagang hinahangaan ka namin. Gayunpaman, hindi umimik ang Sect Master na ito. Siya ay lubhang tahimik. Natakot si Dizun na malantad ang bagay na iyon, kaya mabilis niyang hinaila ang 18 Diyos upang humanap ng mauupuan.
Sa trono, sumimangot si Yongji. Bagamat alam niyang peke ang sect master na ito sa harap niya, hindi pa rin siya mapalagay. Ito ay peke lang. Ano ang dapat katakutin? Sinubukan ni Yongji ang kanyang makakaya upang pasayahin ang sarili. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata at hindi na lang tumingin sa peking sect master. Sa isang kisap mata, tanghali na. Halos lahat ng dapat ay nandoon ay dumating na. Mangyaring pumunta at makipag-chat sa sect master ng Heavenly Cloud Sect. Pinigilan ni Yongji ang takot sa kanyang puso at sumigaw sa direksyon ng 18 Diyos. Gayunpaman, ang 18 Diyos ay nakaupo roon nang hindi gumagalaw at nanatiling tahimik na parang walang narinig. Mangyaring sumulong, sect master ng Heavenly Cloud Sect, para talakayin ang mahahalagang bagay ng Southern Region at Hilagang Lupain, muling sigaw ni Yongji. Ang 18 Diyos ay nakaupo pa rin doon nang hindi gumagalaw. Nakita ni Dizun, na nasa tabi niya, na hindi maganda ang hitsura. Dali-dali siyang tumayo at sinabing, Yongji, nasabi ko na masama ang pakiramdam ng ating sect master at hindi makapagsalita o makapagnegosasyon. Kung mayroon man, kaya kung kumatawan sa sect master. Nang makita ito ni Yongji, hindi niya maiwasang mapangiti sa kanyang puso. Nagsinungaling ka sa akin minsan at gusto mong magsinungaling sa akin sa pangalawang pagkakataon. Malamig na sabi ni Yongji sa kanyang puso. Sa makatuwid, hindi niya pinansin si Dizun at sumigaw sa direksyon ng 18 Diyos sa ikatlong pagkakataon, sect master ng Heavenly Cloud Sect, mangyaring sumulong at makipag-chat. Sa sandaling ito, ang 18 Diyos ay biglang tumayo. Ang biglaang pagkilos ay labis na natakot kay Yongji kaya kinilig siya. Hindi niya namamalayan na umatras ng 2 hakbang, at bumuhos ang pawis sa kanyang mukha. Ang 18 Diyos ay tumayo, ibinutin ang kanilang mga puwit, at muling naupo. Nang makita ito ni Yongji, hindi niya maiwasang manginig sa galit. Sa pag-iisip ng pagkawala ng kanyang pagpipigil sa sarili ngayon, gusto niyang sampilan ang kanyang sarili ng 2 beses. Pinigilan ni Yongji ang galit sa kanyang puso at malamig na sinabi, Sect Master, mangyaring sumulong. Hindi mo ba naiintindihan ang wika ng tao? Patuloy na tumawag, tawagan ang aking A*S. Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa malayo. Bago pa mabawi ng lahat ang kanilang katinoan, nakita nila ang isang malaking banal na lawin na umaaligid sa kalangitan. Nanginginig ang mga braso ng Divine Hawk, na lumilikha ng bulk zone ng hangin. Si Chinyu at Wenwanye ay tumalon pababa mula sa kanilang likuran at lumapag sa gitna. Ang kanyang mga mata ay tumingin ng diretso sa direksyon ni Yongji at ngumisi, Ano, Yongji, kinakatawan mo ba ang hilagang lupain? Anong karapatan mong sumigaw dito? Chinyu. Sa pagtingin kay Chinyu sa kanyang harapan, si Yongji ay agad na nawala ang kanyang kalmado. Bigla siyang tumayo mula sa kanyang trono at galit na pinandilatan si Chinyu, gusto niyang lumunin ng buo si Chinyu. Ano, nagulat ka ba na makita ako? Ngumisi si Chinyu. Pinaikit ni Yongji ang kanyang mga mata at sinabing, Anak, sa wakas ay naglakas loob ka nang ipakita ang iyong mukha. Ano, hindi ka na ba duwag? Shut your dog mouth. Tingnan mo ang ugali mo. Isinilang ka para maging aso. Sa tingin mo mapapalitan mo ba ang Heavenly Cloud Sect? Bakit hindi mo nakikita kung ganoon ang kapalaran mo? Patawa ni Wenwan sa gilid. Ang mga salitang ito ay walang alinlangan na tumama sa malambot na lugar ni Yongji. Ang mapapalitan ng sekta ng Heavenly Cloud at maging pinuno ng isang rehiyon ang matagal na niyang hinahangad. Sa kasamaang palad, mula sa rehiyon ng Timog hanggang sa Hilagang rehiyon, palagi siyang nasa ilalim ng mga tao. Kabanata 16:16. Talagang peke. Ngayong tumambad na siya sa harap ni Wenwanji, umabot sa sukdulan ang kanyang galit. Siya ay nagpapalabas ng isang malakas na layunin ng pagpatay. Pinandilatan niya si Wenwanji at sinabing, Matanda, huwag kang mag-alala. Malapit na kitang patayin. Sa tingin ko mas mabuting isipin mo kung paano makakatakas, malamig na sabi ni Chinyu. Ang magkabilang panig ay nakabunot ng mga punyal, na para bang handa silang umatake anumang oras. Sa sandaling ito, lumabas ka kung para maayos ang mga bagay-bagay, huwag mag-alala, lahat. Isa lang itong hindi pagkakaunawaan.
Pagkatapos sabihin iyon, kung tumingin ka kay Chinyu at sinabi sa mahinang boses, Chinyu, sumama ka sa akin. Hindi kilala ni Chinyu ang lalaking ito, ngunit sinundan pa rin niya ito sa gilid. Dahil sa pagdating ni Chinyu, muling nagbago ang sitwasyon sa pinangyarihan, at pansamantalang naibsan ang krisis ng fake sect master. Kung hinayla mo si Chinyu sa gilid at sinabing, Chinyu, pumayag si Yongji na makipag-ayos ng kapayapaan. Ano ang ibig mong sabihin ng biglang tumayo? Hindi ba ito ang sumisira sa ating pinaghirapang kapayapaan? Tinulyapan ni Chinyu si Kung at Nishan, anong kalokohan ang sinasabi mo? Makikipag-usap si Yongji sa iyo ng kapayapaan. Tulog ka pa ba? Nang marinig iyon, sinabi mo rin kay Kung na may matinding dismaya, Chinyu, paano mo malalaman na hindi makikipag-usap si Yongji sa kapayapaan? Noong nagdeklara ng digmaan si Yongji sa iyo, nakahanap ka ng lugar na mapagtataguan at hindi ka man lang naglakas loob na ipakita ang iyong mukha. Ngayon, anong klaseng bayani ang nagpapanggap ka? Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing may malamig na mukha, saan ka nanggaling, bastard? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Kung ayaw mong madaig. Tinitigan niya ito at sinabing, ako ang sikat na lobbyist ng South Province, Kung Yu. Mas mabuting isara mo ang iyong bibig ng aso. Kung hindi, wala akong pakialam sa pagsisimula mo, malamig na sabi ni Chinyu. Mga ad ng Pop Future. Kung Yu sneered and said, ano? You don't dare to attack Yongji and vent your anger on me. For the sake of peace in the South Province, I put down my face and begged Yongji. At least, nakapagambag ako sa South Province. Ikaw naman. Ngayon, maliban sa pagsira ng magagandang bagay, ano pa ang magagawa mo? Tinuro ni Kung si Chinyu at sumigaw. Alam ni Chinyu na hindi niya maiintindihan si Kung kahit anong mangyari, kaya umatras lang siya sa gilid at Nishan, well, gusto kong makita kung ano ang gamit mo, ang tinatawag na lobbyist. Pagkatapos sabihin iyon, nakahanap si Chinyu ng lugar na mauupuan. Just wait and see. Tumahimik ka Kung. Pagkatapos, mabilis siyang naglakad papunta sa direksyon ni Yongji. Makalipas ang ilang minuto, muling naglakad si Kung ng buong pagmamalaki. Nagkunwari siyang bumantong hininga at sinabing, buntong hininga, buti na lang at pinuntahan ko si Yongji sa oras para ipaliwanag ang sitwasyon. Kung hindi, hindi maiiwasan ang digmaang ito. Sa pagtingin sa kanyang gawi, napangisi si Chinyu. Ang pinakamalungkot na bagay sa mga tao ay ang mga ito ay bobo at hindi alam ito. Ang pinakamalungkot na bagay ay ang gayong mga tao ay nasa lahat ng dako. Guro. Sa oras na ito, mabilis na naglakad si Dizun. Nasa tabi niya si Chinyu at bumulong, Guro, bumalik ka sa tamang oras. Hindi napigilan ni Chinyu na sumulyap sa 18 Diyos sa hindi kalayuan, at pagkatapos ay bumulong, hindi iyan ang sect master ng Tianian sect, tama. Mapait na ngumiti si Dizun at tumango, Sai, wala akong choice. Nagpatuloy si Chinyu, siya ay ang 18 Diyos na nakabalat kayo. Agad na binigyan ni Dizun ng thumbs up si Chinyu at sinabing, dapat master pa rin ito. Nakita niya ito sa isang tingin. Walang magawang sinabi ni Chinyu, nakikita ko ang eksenang ito, hindi ko maiwasang isipin ang isang tao. Mga ad ng Pop Future. Yao Ching? Tama ba? Nakangiting sabi ni Dizun. To be honest, ginagaya ko siya. Hindi alam ni Chinyu kung matatawa o maiiyak kapag narinig niya iyon. Speaking of which, miss ko na talaga siya, napabuntong hininga si Chinyu. Si Yao Ching ang unang tunay na tagasunod ni Chinyu, at sinamahan niya si Chinyu sa hindi mabilang na mga laban, malaki at maliit. Matagal nang hindi nagkita ang dalawa, at iniisip nila kung kumusta na ang mga dati nilang kaibigan. Kalimutan mo na ito, huwag na nating pag-usapan ito. Kinawian ni Chinyu ang kanyang kamay. Guro, tiwala ka ba sa pakikitungo kay Yongji? Tanong ni Dizun sa malalim na boses. Nag-isip sandali si Chinyu at sinabing, mahirap sabihin, ngunit malamang na hindi ito problema. Sinabi ni Dizun sa malalim na boses, sa tingin ko ay hindi maglalakas loob si Yongji na kumilos ng padalos-dalos. Takot siya sa sect master. Walang sinabi si Chinyu.
Sa buong Southern Province, tila walang sino man ang hindi natatakot sa Sectmaster ng Heavenly Cloud Sect. Siyempre, may mga exception, tulad ni na Wenwani at Jowo. Sige, ipaubaya mo sa akin ang iba. Tinapik ni Chinyu ang balikat ni Dizun. Tapos, napatingin siya kay Yongji na hindi kalayuan. At nagkataon, napatingin din si Yongji kay Chinyu. Nagtama ang kanilang mga mata, at tahimik na dumating ang isang layunin ng pagpatay. Pinandilatan ni Yongji si Chinyu, at nag-igting ang kanyang mga ngipin. Kung hindi siya natatakot sa Sectmaster ng Tianyan Sect, matagal na niyang sinalakay. Nakita mo lahat, tama. Ang orihinal na intensyon ni Yongji ay makipag-ayos. Sa hindi kalayuan, kung ipinagyayabang mo pa rin ang kanyang mga kontribusyon. At sa kanyang harapan, itinoon na ni Yongji ang kanyang mga mata sa 18 Diyos. Siya ay lubos na nagkakasalungatan, ngunit hindi siya nang ahas na basta-basta gumawa ng isang hakbang. Sa sandaling ito, isang boses ang pumasok sa isip ni Yongji. Ang Sectmaster na iyon ng Heavenly Cloud Sect ay peke. Isa siya sa 18 Diyos ng Heavenly Cloud Sect. Hindi na kailangang matakot. Natigilan si Yongji. Ang boses na ito ay talagang kay Sima Bei. Lord Sima Bei, nasaan ka? Nagmamadaling tanong ni Yongji. Malamig na sinabi ni Sima Bei, malapit lang ako. Sa sandaling magbago ang mga bagay, agad akong kikilos. Bukod sa akin, maraming magsasaka na naghihintay sa malapit sa hilaga. Maaari kang pumunta ng buong tapang hanggat gusto mo. Sa mga salita ni Sima Bei, ang puso ni Yongji ay agad na napuno ng lakas ng loob. Tumingin siya sa direksyon ng 18 Diyos at muling sumigaw, anyayahan ang Sectmaster ng Heavenly Cloud Sect na pumunta at makipag-usap. Ang 18 Celestial ay nanatiling tahimik gaya ng dati. Ngumisi si Yongji, sa tingin ko isa kang peking Sectmaster. Sa sandaling sinabi niya ito, ang ekspresyon ni Dizun ay nagbago ng husto. Nagmamadali siyang sumigaw, Yongji, anong ibig mong sabihin? Ang lakas ng loob mong insultuhan ang aming Sectmaster. Malamig na sinabi ni Yongji, kung siya talaga ang Sectmaster ng Heavenly Cloud Sect, pagkatapos ay alisin ang ambon sa kanyang mukha para sa akin. Ano, hindi siya nangangahas na makita ang sinuman. Ang ekspresyon ni Dizun ay naging sobrang pangit. Alam na alam niyang hindi na matutuloy ang eksenang ito. Hindi ikaw ang Sectmaster ng Tianyan Sect. Niloloko mo kami. Patuloy na sumigaw si Yongji. Nanginginig ang kanyang mga paa, at sa isang iglap, nakarating siya sa harapan ng 18 Diyos. Tambak ka lang ng aso, malamig na sabi ni Yongji. Gayunpaman, hindi pa rin nagre-react ang Sectmaster na nasa harapan niya. Nang makita ang eksenang ito, tumawa ng malakas si Yongji at sinabing, talagang peke ito. Ikaw nga ang 18 Diyos na nakabalat kayo. Bakit? Tanga ka kung hindi mo makukuha ang utos. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Dizun, at dali-dali niyang hinayla sa gilid ang 18 Diyos. Sa oras na ito, nagmamadali kang tumayo si Kong. Tumakbo siya sa harap ni Yongji at nakangiting sinabi, Mr. Yongji, kahit na hindi siya ang Sectmaster ng Heavenly Cloud Sect, si Dizun ay maaaring kumatawan sa Sectmaster para makipag-ayos sa iyo. At saka, napakaraming tao ang naroroon, lahat ay makakapagdesisyon. Kabanata 16-17 kaharap si Yongji. Tumingin si Yongji kay Kung Yu at sinabing may mahinang ngiti, talk. Who wants to talk to me? Who has the right to talk to me? Kung tinapok mo ang kanyang dibdib at sinabing, kung hindi to at utol si Mr. Yongji, handa akong makipag-ayos sa iyo. Ha. Agad na tumawa si Yongji. Bigla niyang sinampal ang mukha ni Kung Yu, at sa isang tunog, pinalipad ka ni Kong. Makipag-ayos. Sa palagay ninyo karapat-dapat ka. Dahil wala ang Sectmaster ng Heavenly Cloud Sect, kailangan ko bang makipag-ayos sa inyong mga tauunan? Ngumisi si Yongji. Kung bumangon ka sa lupa at tinakpan ang mukha niya na halos basag-basag, mukhang sobrang agrabyado. Hindi napigilan ni Chinyu na mapamura at bahagyang nanunuya, hindi mo ba sinabi na nangako si Yongji sa iyo? Bakit kanya sinampal ngayon? Kung naglakas loob ka at sinabing, kung hindi dahil nagalit ka kay Yongji, bakit bigla siyang magbago ng isip? Napaka-retard.
Hindi mapigilan ni Chinyu na magmura. Sa sandaling ito, hindi siya mapakali na ibaba ang sarili sa ka-level nitong Kongyu. Ang pinakamahalaga ay si Yongji pa rin ang nasa harapan niya. Sunod-sunod na sumulpot sa kanilang paligid ang mga lalaking nakasuot ng itim. Hawak nila ang mga scroll ng pagpipinta sa kanilang mga kamay, at ang mga daloy ng itim na aura ay nananatili sa paligid ng kanilang panloob na chi. Ang painting scroll. Iyon ang painting scroll. Tulad ng inaasahan, wala talagang planong magsalita si Yongji. Inihanda na nila ang mga painting scroll. Ang bastos na ito, lahat tayo ay niloko niya. Ads by Pop Future. Hindi napigilan ni Yongji na tumawa ng malakas nang makita niya ito, ang grupo ng mga tanga. Ngayon ang araw na mamatay ka. Ano, sa tingin mo ba wala na ako? Sa sandaling ito, biglang tumalon si Chinyu at agad na lumitaw sa harap ni Yongji. Pinaikit ni Yongji ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, Chinyu, matagal na kitang gustong patayin. Dahil gusto mong mamatay, pagkatapos ay bubusugin kita. Pagkatapos sabihin iyon, lumundag ang kanyang panloob na chi at bigla siyang sumuntok kay Chinyu. Galit na sumigaw si Chinyu at isang gintong liwanag ang agad na lumitaw. Ang kanang kamao niya ay parang gintong dragon nang bigla itong durog. Boom! Sa sandali ng banggaan, isang nakakatakot na airwave ang kumalat sa lahat ng direksyon. Ang bundok na ito na parang isang paraiso ay agad na naging alabok, at ang aftershock ng shockwave ay yumanig sa hindi mabilang na mga tao hanggang sa sila ay patuloy na samuka ng dugo. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yongji. Kirot lang ang naramdaman niya sa kamao niya, at para bang mababasag ang buto niya. Gayunpaman, si Chinyu sa kanyang harapan ay puno ng fighting spirit. Hindi niya binigyan ng kaunting pagkakataon si Yongji na makahinga, at muling naikuyom ang kanyang kamao at umaban. Sa pagkakataong ito, hindi nang ahas si Yongji na harapin si Chinyu ng direkta. Sa halip, nagmamadali siyang bumaril sa malayo. Paano ito? Tumayo si Yongji sa langit at hindi napigilan ang paghinga. Sa panahong ito, ang kanyang lakas ay lubhang nadagdagan. Logically speaking, dapat madali niyang durugin si Chinyu. Gayunpaman, pagkatapos ng banggaan ng kamaong ito, nagulat siya nang matuklasan niya na ang lakas ni Chinyu ay mas malakas kaysa sa inaakala niya. Yongji, hindi mo ba ako hinanap? Halika, lumaban tayo ng kontento sa puso natin ngayon. Si Chinyu ay humakbang pasulong, at ang buong lupa ay agad na gumuho. Ang mga damit sa kanyang katawan ay pinunit ng makapangyarihang panloob na chi, na nagpapakita ng kanyang madilim na gininto ang balat. Ang balat na ito ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Sa sandaling ito, si Chinyu ay mukhang isang di matatalo na Diyos ng digmaan. Malamig na tiningnan ni Yongji si Chinyu at sinabing, huwag mong isipin na natatakot ako sa iyo. Masyado kang walang kwenta. Tinapakan ni Chinyu ang line word formula at naglakad patungo kay Yongji. Alam ni Yongji na hindi niya kayang makipaglaban sa katawan ni Chinyu. Agad na nawala ang kanyang katawan sa kawalan. Kasunod nito, isang sinag ng liwanag ang bumasag sa kawalan. Ang enerhiya na parang meteorites ay tumakip kay Chinyu. Ang enerhiyang ito ay parang mga bato na tumakip sa katawan ni Chinyu, na parang gusto nitong palamigin si Chinyu. Gayunpaman, wala pang kalahating segundo, direktang nabasag ng aura ni Chinyu ang enerhiya. Ang kanyang mahabang buhok ay lumipad sa ilalim ng mga alon ng panloob na chi, at ang determinadong ekspresyon sa kanyang mukha ay nagpakilo sa mga tao. Yongji? Ano ang tinatago mo? Hindi mo ba gustong makipag-away sa akin? Ang boses ni Chinyu ay parang kulog, niyanig ang buong mundo. Sumigaw si Yongji, Chinyu, nangangahas ka bang makipag-away sa akin sa ibang lugar? Palitan mo ang lolo mo. Hindi nakinig si Chinyu sa kalokohan ni Yongji. Tinapakan niya ang line word formula at diretsyong sinisingil si Yongji. Ang pamamaraan ng pagmamasa ng kamay ni Yongji ay aktwal na nakakuha ng daan-daang seal sa isang kisap mata. Ang langit ay natatakpan ng yelo at nyebe. Ito ay tila isang lihim na pamamaraan na dinala mula sa hilagang lupain. Ang yelo at nyebe na ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng mga pamamaraan ng dawis ng Northern Lands. Ang layunin ng pamamaraang ito ay sugpuin ang espiritual na kapangyarihan sa katawan ni Chinyu.
Magandang paraan, ngunit sa kasamaang palad, wala itong silbi laban sa akin. Gumisi si Chinyu. Sa ilalim ng malaking yelo at snow sill na ito, hindi pa rin pinipigilan ang mga galaw ni Chinyu, dumiretso sa Yongji. Paano? Agad na namutla si Yongji sa takot. Nagmamadali niyang itinaas ang kanyang dalawang kamay, at ang yelo at nyebe na iyon ay naging isang malaking iceberg, na dumidiin patungo sa Chinyu. Ang iceberg na ito ay lubos na katulad ng iceberg ng Northern Landslord, at ang kapangyarihang nasa loob nito ay hindi maihahambing na nakakatakot. Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo at tumingin sa yelong bundok na ito. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumawa ng malakas, "Aso, sinusubukan akong sugpuin gamit ang Northern Lands Arts." Walang silbi. Habang nagsasalita siya, naglabas ng gininto ang liwanag ang katawan ni Chinyu, at halos tumakip sa buong mundo ang walang katapusang dami ng liwanag. Pagkatapos nito, sinundan ng gintong kamao ni Chinyu ang kanyang puso, at sa isang nakakadurog na suntok, hinarap niya ang Ice Mountain. Boom! Nayanig ang buong mundo nang magsimulang gumuho ang kawalan. Ang lahat ng mga batas ay tila hindi na makayanan habang patuloy ang mga ito sa pagkabasag at muling pagsasama-sama. Ang iceberg ay natusok sa bilis na nakikita ng hubad na mata at muling naging isang yelo at snow seal. Ang lamig ng ekspresyon ni Yongji. Malinaw na ang lakas ni Chinyu ay lumampas sa kanyang imahinasyon. Nakakatakot talaga ang taong ito, malamig na sabi ni Yongji. Sa kalaunan, malamang na siya ang magiging pangalawang sect master ng Heavenly Cloud Sect sa Southern Region. Si Chinyu, na nabasag ang bundok ng yelo, ay malamig na nakatingin kay Yongji. Bakit? Iniisip mo na naman ba ang sarili mong libingan? Sarkastikong sabi ni Chinyu. Pinaikit ni Yongji ang kanyang mga mata at sinabing, "Chinyu, gusto ko talagang magkaroon ng magandang laban sa iyo. Sa kasamaang palad, gusto kong unahin ang malaking larawan." Malaking larawan? Anong malaking larawan ang mayroon ka? Gumisi si Chinyu. Pagkasabi niya nun, napaatras si Yongji. Pagkatapos, yumanig ang espasyo sa harapan niya. Sa sumunod na segundo, lumabas mula sa dilim ang isang matandang may puting buhok. Ang matandang ito ay walang iba kundi si Sima Bei. Sa sandaling lumitaw siya, pabago-bago ang paligid. Ito ay isang pagpapakita ng kapangyarihan. Ang bawat galaw niya ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa espasyo. Higit pa rito, ang panloob na chi sa kanyang katawan ay napakalakas kaya't nanginginig ang mga tao sa takot. "Chinyu? Nagkita tayong muli," walang pakialam na sabi ni Sima Bei. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Chinyu habang sinabing, "Sima Bei. Ito ba ang iyong tunay na katawan? Talagang mayroon kang kahangahangang hitsura. Hindi ka takatakang hindi ka nang ahas na ipakita ang iyong mukha." Inilagay ni Sima Bei ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at walang pakialam na sinabi, "Bata na matalas ang dila, kapaki-pakinabang bang ipakita ang iyong kapangyarihan sa pagsasalita?" Talagang walang silbi. Nagsimulang umakyat ang panloob na chi ni Chinyu. Sa pagsasalita, medyo nagulat ako na naglakas loob kang umalis sa hilagang lupain. Tumawa ng malakas si Sima Bei at sinabing, "Marami kang hindi inaasahang bagay. Alam kong imposibleng sumama ka sa hilagang lupain, kaya ayaw kong makipag-usap sa iyo ng walang kaparerekan. Ngayon, hahayaan kitang mamatay dito." Kabanata 16-18 Itlog na bakal vs Sima Bei. Ang buong katawan ni Sima Bei ay naglalabas ng malamig na aura. Ang kanyang pagdating ay naging dahilan upang muling magbago ang sitwasyon. Bilang isa sa 4 na dakilang makadiyos na monarko, ang lakas ni Sima Bei ay hindi mas mababa sa sinuman. Hindi pagmamalabos na sabihin na ang kasalukuyang Sima Bei ang numero 1 tao sa ibaba ng Void Return Stage. "Sima Bei, binubuli mo ba ako dahil walang ibang tao sa Southern Region?" May sumigaw ng malakas. Tinulyapan siya ni Sima Bei. Pagkatapos, iniunat niya ang kanyang palad at marahang kinurot ng kanyang mga daliri. Kaagad, dinurog niya ang nagsalita sa isang meat paste. Malamig niyang sinulyapan ang lahat at sinabing may pagmamalaking tono, "Sa buong katimugang rehiyon, maliban kay Xiao Hai at ang pinuno ng sekta ng Heavenly Cloud Sect, sino pa ang kinatatakutan ko, si Sima Bei." Ang ekspresyon ni Chinyu ay malamig sa yelo.
Lumakad siya pasulong at malamig na sinabi, mukhang ang pangunahing karakter ngayon ay hindi si Yongji, ngunit ikaw, Sima Bei. Pinaikit ni Sima Bei ang kanyang mga mata at sinabing, Jinyu, hindi kita bibigyan ng anumang pagkakataon na makahinga. Ngayon, dapat kang mamatay dito. Kasama si Kuzo at ang iba pa. Depende yan kung may kakayahan ka o wala. Lalong lumakas at lumakas ang panloob na chi ni Jinyu. Maging ang nakapalibot na espasyo ay bahagyang nasira. Pinaikit ni Sima Bei ang kanyang mga mata at ngumisi, ilang araw lang, lumakas na naman ang iyong lakas. Nakakatakot talaga. Pero, dito na nagtatapos. Teka, sa sandaling ito, isang tao mula sa karamihan ang tumayo. Sinigawan niya si Sima Bei, maaari naming isuko ang hilagang hangganan at payagan kang makapasok sa Northern Territory, ngunit ang kondisyon ay hindi ka makapasok sa ibang mga rehiyon ng South Province. Paano na? Nang marinig ang kanyang mga salita, nakaramdam ng pananakit ng ulo si Jinyu. Ang katangahan ng mga taong ito ay lumampas na sa kanilang imahinasyon. Hanggang ngayon, mayroon pa rin silang ganitong uri ng pantasya. Nang marinig ni Sima Bei ang mga salitang ito, tumawa pa siya ng malakas. Inalis niya ang tingin sa lahat at malamig na tumawa, noon, handa kaming makipag-ayos dahil mayroon pa ring Xiaohai sa katimugang rehiyon. Ngayong patay na si Xiaohai, anong karapatan mong kausapin ako? Mayroon ka bang mga kwalifikasyon para gawin iyon? Baka sa mukha ng lahat ang kawalan ng pag-asa. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan nila na ang hilagang lupain ay gustong lipulin ang lahat. Wala talaga siyang balak na palayain ang sinuman. Kung ganoon ay mag-away tayo. Stop talking nonsense. Si Jinyu ay humakbang pasulong, at ang gininto ang liwanag ay umunlad. Ang banal na kapangyarihan na maaaring sumisira sa lahat ng bagay sa landas nito ay nananatili sa paligid ng gintong kamao, at agad siyang nakarating sa harap ng Sima Bei. Naging malamig ang ekspresyon ni Sima Bei. Hindi siya nang ahas na maging pabaya. Agad niyang iniabot ang kanyang palad, at nagtipon ang mga agos ng itim na aura, na pumulupot sa kanyang palad. Ang kanyang panloob na chi ay lumabas mula sa kanyang palad, at ang itim na aura ay lumabas. Boom! Sa instant ng banggaan, ang itim na ningning na ito ay tila sumabog. Isang kakilakilabot na kapangyarihan ang agad na nawala. Naramdaman na lang ni Jinyu na namamanhid ang kanyang palad. Halos kumalat ang malakas na impact sa buong katawan niya. Ito ba ang totoong katawan ni Sima Bei? Naging malamig ang ekspresyon ni Jinyu. Agad siyang nakaramdam ng bakas ng pagkabalisa sa kanyang puso. Hindi katakatakang si Sima Bei ay napakatiwala. Nakakatakot talaga ang lakas niya. Si Sima Bei ay malamig na tumingin kay Jinyu at sinabing, ang lakas mo talagang nakakagulat. Hindi katakatakang hindi kita napatay noong nakaraan. Ayaw na ni Jinyu na mag-aksaya pa ng mga salita sa kanya. Sa harap ng gayong tao, maliban sa pakikipag-away, ang lahat ay walang laman na usapan. Agad niyang inilabas ang bracelet na ibinigay sa kanya ni Xiaoyu at binalak na i-activate ang mahiwagang artifact na ito para piliting bumalik si Sima Bei. Ngunit sa sandaling ito, naramdaman ni Jinyu ang matinding mamamatay tao na aura. Pinalot ng nakamamatay na aura na ito ang mundo, dahilan para manginig ang lahat. Maging ang ekspresyon ni Sima Bei ay bahagyang nagbago, dahil natakpan pa siya ng nakamamatay na aura na ito. Old thing? Bakit hindi ko subukan ito sa iyo? Isang malakas na sigaw ang kumalat sa buong mundo, nanginginig ang mga tainga ng mga tao hanggang sa makaramdam sila ng sakit. Kasunod nito, isang figure ang bumaril sa ibabaw ng paputok. Ang kanyang pagkilos ay lubhang mabangis at mabangis, dumiretso sa glebela ni Sima Bei. Nagbago ang ekspresyon ni Sima Bei. Isang itim na ningning ang lumitaw sa kanyang harapan, at isang malaking kamay ang nakaunat mula sa itim na ningning. Chila! Diretsyong nakahawak ang palad ng figurang iyon sa malaking kamay na ito. Pagkatapos, bigla siyang nagpuwersa at talagang direktang itinapon palabas si Sima Bei. Iron Egg. Nang makita ang bagong dating, hindi maiwasan ni Jinyu na mabigla. Sinulyapan ni Iron Egg si Jinyu, at ngumisi siya at sinabing, paanong hindi ako kasama sa ganoong bagay? Noong huling pagkakataon sa Death River, nangangati ang kamay ko. Hindi ko inaasahan na ang Diyos na ito ay talagang pupunta sa South Province ngayon.
Medyo pangit din ang ekspresyon ni Sima Bay. Sabi niya sa malamig na mukha, "Sino ka?" Gumisi ang bakal na itlog, "Maaari mo akong tawaging numero 1 Ozure." Siyempre, hindi mo na kailangang malaman pa. Number 1 Ozure. Bakit hindi ko narinig? Bahagyang kumunat ang noo ni Sima Bay. Huwag kang mag-alala, malapit nang kumalat ang pangalang ito sa buong bansa, ngiting-ngiti ang bakal na itlog. Pagkasabi niyon, bigla siyang bumaril kay Sima Bay. Ang kanyang paraan ng pag-atake ay napakasimple din, tulad ni Chinyu, lahat ito ay nakabatay sa kanyang katawan. Naging malamig ang ekspresyon ni Sima Bay habang sumisigaw, "Kahit sino ka pa, kung hahadlangan mo ang magagandang bagay sa hilagang lupain, mamamatay ka." Pagkasabi noon ay bumulong si Sima Bay sa sarili. Ang espasyo sa kanyang harapan ay nanginig at 10 milyong sinag ng liwanag ang nabuo mula sa pagsasama-sama ng mga batas ng langit at lupa na naging isang braso, patungo sa Iron Egg. Boom! Ang malaking banggaan ay naging sanhi ng pagbagsak ng buong likod ng bundok. Hindi mabilang na mga tao ang nagsuka ng dugo dahil dito, at ang ilang mga tao ay direkta pang ang nabasag sa meat paste. Ang malaking kamay na pinagtagpi ay madaling natusok ng bakal na itlog. Ang kanyang buong katawan ay nagbuga ng matinding layuning pumatay, na naging sanhi ng takot sa mga tao. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Sima Bay, at nagmamadali siyang bumaril pabalik, nakatayo sa isang ligtas na posisyon. TSK. Gaya ng inaasahan sa isang banal na katawan, gaya ng inaasahan sa isang banal na katawan ng reversion void stage. Isang matako na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Iron Egg. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Sima Bay ay malamig. Pinaalis niya si Xiaohai, at ngayon ay nagpakita na ang ganoong tao. Ilang top-notch martial artist ang nakatago sa South Province. Ilong na bakal, patayin mo siya. Sigaw ni Chinyu sa Iron Egg. Gumisi ang bakal na itlog, "Huwag kang mag-alala, hindi ako magpapakita ng awa." Pagkasabi noon, nanginginig ang kanyang mga paa, at agad na nabasag ang lupa. Ang kanyang katawan ay parang palaso na umalis sa bowstring, at muli siyang bumaril patungo kay Sima Bay. Sampain si Sima Bay sa loob. Wala siyang ganap na tiwala. Hindi niya kailanman nais na tumuntong sa South Province, at ngayon na lumitaw ang gayong tao, ito ay masyadong mapanganib para kay Sima Bay. Kaya naman, wala siyang fighting spirit. Agad siyang sumugod sa dilim at mabilis na umalis sa pamamagitan ng pag-asa sa teleportation formation. Sa isang iglap lang, nawala siya ng walang bakas. Tinurog ng kamao ni Iron Egg ang espasyo, ngunit hindi pa rin niya mahawakan ang isang sulok ng damit ni Sima Bay. Damn it! He ran away just like that. Hindi napigilan ng Iron Egg na magmura. Hindi ba masasayang lang ang fighting spirit sa buong katawan ko? Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Ito ay isang lugar na mahirap pakitunguhan sa hilagang lupain. Maaari silang umalis sa lugar na ito anumang oras. Kahit na ang isang taong kasing lakas ni Xiaohai ay walang magawa sa kanila. Sa hindi kalayuan, hindi maiwasang maging malamig ang ekspresyon ni Yongji. Tumingin siya sa Iron Egg sa tabi ni Chinyu at ni Nishan, "Chinyu, marami ka talagang top-notch martial artist sa tabi mo. Napakaswerte mo talaga." Malamig na tiningnan ni Chinyu si Yongji at sinabing, "Yongji, bakit ang dami mong kalokohan? Hindi mo ba gustong makipag-away sa akin? Huwag kang umalis." Kabanata 1619 Makalangit na apoy na body tempering. Dahan-daang tumayo si Yongji mula sa kanyang trono. Tumingin siya kay Chinyu at malamig na sinabi, "Gusto ko ring makipag-away sa iyo, ngunit sa kasamaang palad, hindi pa ngayon. Huwag kang mag-alala. Siguradong hindi kikilos ang Iron Egg," malamig na sabi ni Chinyu. "Walang kikilos dito. Ikaw lang at ako. Do you dare?" Nakangiting sinabi ni Yongji, "Hayaan kitang lumaki sa loob ng ilang panahon. Pagdating ng panahon, ipaglalaban kita." Lumaki sa loob ng mahabang panahon. Halos tumawa ng malakas si Chinyu. "Yongji? Mataas ang tingin mo sa sarili mo. Tingin mo ba tinatrato kita bilang target? Alam kong hindi ka naglalakas loob na kalabanan ako ngayon." Pagkatapos, mangyaring bumalik at maghatid ng mensahe sa ilang makajos na mga monarko sa hilagang lupain.
Tatapusin ko sila gamit ang sarili kong mga kamay. Ang lamig ng ekspresyon ni Yongji. Hindi siya umimik habang nakatingin kay Chinyu. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. At hindi kumilos si Chinyu. Alam niyang napakahirap pigilan ngayon si Yongji. Hindi nagtagal, nawala sa dilim ang katawan ni Yongji. Sa ilalim ng pagbabantay ng lahat, umalis siya sa lugar. Bakit mo siya hinayaang umalis? May tila naguguluhan. Umiling si Chinyu at sinabing, hindi ko siya mapipigilan. Hindi ba ibig sabihin na pwede na siyang pumunta at umalis ayon sa gusto niya? Kahit natalo talaga siya, pwede pa rin siyang umalis. Tanong ng isa. Theoretically speaking, ito ay ganito. Huminga ng malalim si Chinyu. Maliban na lang kung hihintayin natin na mawala ang Death River at ang dalawang plates na ganap na magsanib, ngunit hindi na tayo makapaghintay ng ganoon katagal. Ito ay tiyak na dahil si Xiaohai ay matagal nang sumilip sa antas na ito kung kaya't siya ay padalos-dalos na humakbang sa ilog ng kamatayan at nagtungo sa hilagang lupain. Chinyu? May ideya ka ba? Pinalibutan siya ng mga pinuno ng mga nakapaligid na malalaking sekta at sekta. Kung kailangan mo kaming gawin, sabihin mo lang. Tama. Hanggat kaya nating patayin ang mga bastos na ito, handa tayong dumaan sa apoy at tubig. Hindi alam, ang mga taong ito ay itinuring na si Chinyu bilang kanilang kabuhayan. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, mag-iisip ako ng paraan. Lahat, bumalik sa ngayon. Mangyaring hanapin ako sa Great Yu Mountain sa loob ng ilang araw. Hindi gaanong nagsalita ang lahat at sunod-sunod na sumang-ayon. Pagkaalis nila, tumingin si Chinyu kay Iron Egg. Ibinuka niya ang kanyang bibig at akmang pasalamatan siya, humakbang pasulong ang bakal na egg at sinabing, hindi mo na ako kailangang pasalamatan. Wala ako rito para iligtas ka. Gusto ko lang makipag-away sa mga makajos na monarch na iyon. Tumingin si Chinyu sa bakal na itlog at sinabing, kumpiyansa ka ba? Oo, maikling sabi ng Iron Egg. Napabuntong hininga si Chinyu at sinabing, natatakot akong kakailanganin ko ang iyong tulong sa hinaharap. Dapat kang masanay sa katawan na ito sa lalong madaling panahon. Gumisi ang bakal na itlog at sinabing, ano ang kailangan kong masanay sa pakikitungo sa kanila? Hindi sila. Huminga ng malalim si Chinyu. Mayroon akong isang napakasamang premonition na magkakaroon ng isang mahusay na labanan sa pagitan ng Southern Prefecture at ang Hilagang Lupain. Malamang na ang bakal na itlog ay hindi kaharap ang tatlong makajos na monarko, kundi ang Panginoon ng Hilagang Lupain. Chinyu? Ano ang susunod nating gagawin? Lumakad ang Deputy Sect Master at nagtanong. Tumingin si Chinyu sa Deputy Sect Master at sinabing, una, dagdagan ang iyong lakas sa lalong madaling panahon. Pangalawa, Deputy Sect Master, kung gusto mong mag-isip ng paraan para mahanap ang Sect Master ng Tianian Sect, kailangan niyang kumilos. Ibinuka ng Deputy Sect Leader ang kanyang bibig at mapait na ngumiti, natatakot ako na magiging napakahirap nito. Ako. Kaya kailangan mong mag-isip ng paraan. Pinutol ni Chinyu ang Deputy Sect Leader. Nakita ito ng Deputy Sect Leader at tumango lang siya, sige, susubukan ko ang lahat. Pagkatapos nito, muling nagtanong si Chinyu, ilang araw ang aabutin para lumunin ang Wangji Buddha Flame. Ang Deputy Sect Leader ay sumagot sa malalim na boses, ang pinakamabilis ay magiging 1 taon, ang pinakamabagal ay magiging 100 taon. Napabuntong hininga si Chinyu nang marinig niya ito. 100 taon. Ang bilang na ito ay medyo masyadong pinalaki. Kung ganoon, natatakot ako na hindi ko malalamon ang Wangji Buddha's Flame pansamantala. Napabuntong hininga si Chinyu. Talagang hindi madaling gawain ang paghahanap ng lugar na may siksik na madilim na enerhiya sa maikling panahon. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, naramdaman ni Chinyu na mayroon lamang isang paraan. Iyon ay upang mapabuti ang kanyang pisikal na katawan at dagdagan ang lakas ng kanyang pisikal na katawan sa lalong madaling panahon. Tulad ng naisip ni Wen Wanyon, ang kanyang pisikal na katawan ay umabot na sa antas ng kawalan. Kapag naabot na ng kanyang pisikal na katawan ang void level, tiyak na hindi matatakot si Chinyu kapag kaharap ang ilang makajos na monarch na iyon. Master, natatakot ako na kailangan ko pa rin ang tulong mo para ipadala ako sa body tempering place na dinala mo sa akin dati.
Tumingin si Chinyu kay Wen Wanyon. Gayunpaman, umiling si Wen Wanyon at sinabing, sa huling pagkakataong hindi ka nagtagumpay, nangangahulugan ito na wala ng paraan para muling makalusot ang iyong pisikal na katawan. Bahagyang kumunot ang noo ni Chinyu at sinabing, Guro, mayroon ka bang mas magandang ideya? Isang bakas ng lamig ang bumungad sa mukha ni Wen Wanyon. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, gaya nga ng kasabihan, kung hindi ka lalabag, hindi ka magtatagumpay. Mayroon akong ibang lugar, ngunit may tiyak na panganib. Okay lang. Sabihin mo lang, nagmamadaling sabi ni Chinyu. Malamig na sinabi ni Wen Wanyon, Purple Red Volcano. Purple Red Volcano. Ano ang lugar na iyon? Medyo nagulat na sabi ni Chinyu. Ang Deputy Secmaster sa tabi niya ay napagalitan, Wen Wanyon, huwag kang mag-isip ng ganoong masamang ideya. Tinusubukan mong ipadala siya sa kanyang kamatayan. Malamig na sinabi ni Wen Wanyon, bukod sa Purple Red Volcano, mayroon ka bang mas magandang lugar? Hindi mangyayari iyon. Sumigaw ang Deputy Secmaster, kung mamatay si Chinyu, ang South Province ay magkakaroon ng mas kaunting war general. Ibinuka ni Wen Wanyi ang kanyang bibig at tatanggi na sana, ngunit mabilis siyang pinutol ni Chinyu at sinabing, ano ba talaga itong Purple Red Volcano? Sinabi ng Deputy Secmaster na may malamig na mukha, iyan ang apoy sa langit, ang apoy na pumapatay, hindi ang apoy na nagpapalamig ng katawan. Tama, ang pamatay apoy. Bahagyang tumango din si Wen Wanyi. Pinalaki niya ang katawan ni Chinyu at sinabing, ngunit pakiramdam ko ang katawan mo na ito ay hindi mas mababa sa isang mahiwagang artifact o banal na sandata. Maaari mo itong subukan. Kalokohan. Sabi ng Deputy Secmaster na nakadilat ang mga mata. Natahimik si Chinyu. Siyempre, alam niya kung ano ang ibig sabihin ng namamatay na apoy. Ang pinakamataas na antas ng mga banal na sandata ay halos hindi masusugatan sa lahat ng uri ng apoy. Napakahirap tunawin ang mga ito, kaya kailangan nila ng napakalakas na apoy. Ang nakamamatay na apoy na ito ay sapat na upang matuno ang lahat ng uri ng banal na sandata. Ito ay sapat na upang ipakita ang kanyang nakakatakot na kapangyarihan. Walang katapusang pagtatalo ang Deputy Secmaster at si Wen Wanzo. Magkaiba talaga ang pananaw nilang dalawa. Sa oras na ito, sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, sige, itigil mo na ang pakikipagtalo. Mayroon akong sariling desisyon. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Chinyu kay Wen Wanyi at sinabing, kung gayon nasaan ang Purple Red Volcano. Nang marinig ang mga salita ni Chinyu, agad na natuwa si Wen Wanyi. Nakangiting sabi niya, tama. Ang lalaking naglakas loob na makipagsapalaran ay isang lalaki. Puno ka ng kalokohan. Talagang malas si Chinyu na nasa iyong mga kamay. Medyo galit na sabi ng Deputy Secmaster sa gilid. Si Wen Wanyi ay hindi mapakali sa kanya. Nakangiting sabi niya, dadalhin kita ngayon sa Purple Red Volcano. Hindi ngayon. May gagawin pa ako, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Bumalik tayo sa dakilang bundok sa ngayon. Hinailan ng Deputy Secmaster si Chinyu at sinabing, Chinyu, huwag kang padalos-dalos. Walang magandang intensyon ang matandang bastard na ito. Matagal na siyang nawala kaya naghinala pa ako na pumunta siya sa hilagang lupain. F***Secure Bullsh***T. Kung maglakas loob kang maglabas ng kalokohan muli, naniniwala ka ba na pupunitin ko ang iyong bibig? Galit na galit si Wenwan kaya hinaipan niya ang kanyang balbas at nanlilisik. Kabanata 1620, Balita ng Tianian Secmaster. Nang makitang muli silang mag-aaway, nagmamadaling tumayo si Chinyu sa pagitan nila. Tumingin siya sa Deputy Secmaster at sinabing, Deputy Secmaster, huwag kang mag-alala. Kung talagang may panganib, tiyak na hindi ko gagamitin ang Purple Red Heaven Fire. Kahit na iyon ang kaso, sa karakter ni Chinyu, hanggat mayroong isa sa 10,000 pagkakataon, susubukan niya. Sige, ngayong naiintindihan na ng lahat ang sitwasyon sa hilagang lupain, gawin natin ang sarili nating mga bagay, sabi ni Chinyu. Hindi na nagsalita pa ang Deputy Secmaster at tumango na lang bilang pagsang-ayon. Kung mahahanap nila ang Secmaster ng Heavenly Cloud Sect, iyon ay malamang na hindi alam.
Pagkatapos maghiwalay ng landas, sinundan ni Qin Yu si Wen Wanye at sumugod patungo sa dakilang bundok ng Yu. Pagkarating sa dakilang bundok Yu, tumingin si Wen Wanye kay Qin Yu at sinabing, "Anong plano mo?" Sumulyap si Qin Yu kay Wen Wanyun at sinabi sa malalim na boses, "Upang labanan ang hilagang lupain, tiyak na hindi ito isang bagay na magagawa ng isa o dalawang tao. Bukod dito, sa kasalukuyang kalagayan ng mundo, lahat ay dapat magkaroon ng kakayahang protektahan ang kanilang sarili." Sa makatuwid, plano kong pinuhin ang isang batch ng mga table tasks at ipamahagi ang mga ito. Napasigaw si Wen Wanyun sa alarma, "Pil." "Anong pil?" "Beast Spirit Pill." Huminga ng malalim si Qin Yu. Sa orihinal, ang Beast Spirit Pill na ito ay nilayo na gamitin ng mga magsasaka sa hilagang hangganan upang labanan ang hilagang lupain. Ngunit ngayon, nagbago ang sitwasyon. Ang buong katimugang rehiyon ay malamang nababagsak. Maaari lamang subukan ni Qin Yu na pinuhin ang pinakamaraming Beast Spirit Pills hanggat maaari. "Qin Yu, alam mo ba kung gaano karaming tao ang nasa Southern Region? Imposibleng bigyan mo ang lahat ng tableta," sabi ni Wen Wanye sa malalim na boses. Tumango si Qin Yu at sinabing, "Naiintindihan ko. Kaya kailangan nating pumili mula sa kanila. Sa anumang digmaan, palaging may malakas at mahina. Kailangan lang nating ipamahagi ang tableta sa malalakas at hayaan ang malalakas na protektahan ang mahihina." Sumimangot si Wen Wanyun at sinabing, "Hindi rin maliit na bilang iyon. Susubukan lang natin ang ating makakaya." Bumantong hininga si Qin Yu. Matapos maranasan ang bagay na ito, marahil, ang hilagang lupain ay hindi gagawa ng anumang mga paggalaw ng ilang sandali. Hanggat hindi dumating ang tatlong makajos na monarko, hindi magiging banta ang iba. At ang pagkakaroon ng bakal na itlog ay tiyak na magpapatakot sa tatlong makajos na monarko. Dahil dito, ang Timog Rehiyon ay mayroon pa ring tiyak na oras para maghanda. "Sige, hindi na ako mag-aaksaya ng oras. Puro, kung mayroon man, mangyaring gisingin ako sa lalong madaling panahon," sabi ni Qin Yu sa malalim na boses. Bumantong hininga si Wen Wanye, "Talagang ang lakas ng loob mong mag-isip na magpino ng tableta para sa lahat ng tao sa mundo." Walang sinabi si Qin Yu. Tumayo siya sa tuktok ng Great Yu Mountain, kinuha ang stock ni Yenan ng mga halamang gamot mula sa Spatial Magic Artifact, at pagkatapos ay nagsimulang pinuhin ang Beast Spirit Pill. Ito ay talagang isang napakalaking proyekto. Maging si Qin Yu ay kailangang mag-aksaya ng malaking halaga ng enerhiya at pisikal na lakas, kaya kailangan niyang maging ganap na nakatuon at hindi magambala. Kasabay ng pagpasok ng mga halamang gamot at ang paglukso ng espiritual na apoy, ang mga Pildores ay nagsimulang magkaroon ng hugis. Kailangang sabihin na ang bilis ni Qin Yu sa pag-unawa sa mga table tasks ay napakabilis. Hindi siya pamilyar sa Beast Spirit Pill na ito, ngunit napino niya ang higit sa 10 Beast Spirit Pill ng sabay-sabay. At itong mahigit 10 Beast Spirit Pill, 3 araw lang ginamit ni Qin Yu. Ang bilis, kung makita ito ng taong mula sa gitnang kapatagan, tiyak na magugulat siya ng husto. Ngunit kahit na ganoon, hindi man lang nasisiyahan si Qin Yu. Tumingin siya sa tableta sa harap niya at sinabi sa mahinang boses, "Masyadong mabagal. Sa bilis na ito, hindi ko kayang pinuhin ang isang malaking bilang ng mga tableta." Ngunit ang kasalukuyang Qin Yu ay walang sino mang humingi ng tulong. Subukan lang niyang pataasin ang kanyang bilis. Ads by Pop Future. Lumipas ang araw-araw, at nagsimula ring dumami ang mga tableta sa harap ni Qin Yu. Sa loob ng kalahating buwan, mayroon ng halos 100 Beast Spirit Pill sa harap ni Qin Yu. At sa oras na ito, halos mapagod si Qin Yu. Mapatla ang mukha niya, purple ang labi, at walang tigil na pawis ang noo. Ito ay malinaw na resulta ng labis na banal na kahulugan. Nang makita ni Wen Wanye ang eksenang ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkabalisa at galit. Damn it! Alang-alang sa mga B** star na ito, isa sa panganib ba ng batang ito ang kanyang buhay? Hindi napigilan ni Wen Wanye na pumutok ang kanyang balbas at nanlilisik. Nilaibot niya si Qin Yu, habang iniisip niya iyon, lalo siyang nagagalit.
Ang pinakamahalagang bagay ay, ang mga B** star na ito ay maaaring hindi man lang pahalagahan ang aking kabaitan. F** 6 sa kanila. Pinigil ni Wen Wanyi ang kanyang galit, natatakot na alertuhan si Qin Yu. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tumalikod si Wen Wanyi at umalis sa dakilang bundok ng Yu. Hindi niya alam kung saan siya nagpunta. Sa kabilang side, ang Deputy Sectmaster ay naghahanap din ng mga bakas ng Sectmaster. Alam niya na gustong pumunta ng Sectmaster sa ilang lugar, pero pagkaraan ng ilang sandali, wala siyang nakitang bakas ng Sectmaster. Sa meeting hall, ang Vice Sectmaster at ang mga Elder Fasces ay kasing dilim ng tubig, at lahat sila ay tumahimik. Sa pamamaraan ng Sectmaster, kung gusto niyang magtago, walang makakahanap sa kanya sa mundong ito, sabi ng isang elder. Tama, hinanap na namin kung saan kami makakaya, pero hindi pa rin namin siya mahanap. Kung talagang hindi natin siya mahanap, maaari na lang tayong sumuko. Marahil alam ng unang elder kung nasaan ang Sectmaster, ngunit sa kasamaang palad, patay na ang unang elder. Sa pagbanggit ng unang elder, nagliwanag ang mga mata ng Vice Sectmaster, na parang may naisip. Bigla siyang tumayo at medyo nasasabik, may isang lugar pa tayong hindi pa napupuntahan. Anong lugar? Napunta ang tingin ng lahat sa Vice Sectmaster. Pinaikit ng Vice Sectmaster ang kanyang mga mata at sinabing, Lakyo Lake. Lakyo Lake. Nagkatinginan ang lahat, na para bang hindi sila pamilyar sa lugar na ito. Tinulyapan ng Vice Sectmaster ang lahat, at pagkatapos ay dahan-daang sinabi, hindi mo dapat alam ang lugar na ito. Ang Lakyo Lake ay ang hometown ng Sectmaster, pati na rin ang hometown ng unang elder. Nang sabihin ang mga salitang ito, nagulat ang lahat. Ano? Ang unang elder at ang Sectmaster ay talagang nagmula sa parehong lugar. Hindi katakataka na pinagkatiwalaan at pinahahalagahan ng Sectmaster ang unang elder. Dapat mayroong hindi malinaw na relasyon sa pagitan ng dalawa. Aalis ako ngayon at pupunta sa Lakyo Lake, sabi ng Deputy Sectmaster sa malalim na boses. Sasama ako sa iyo. Mabilis na tumayo si Dizun at sinabi. Tinulyapan ng Deputy Sectmaster si Dizun at umiling, hindi ka makakapunta. Kung may mangyari sa daan, hindi ko maipaliwanag. Pero, walang ngunit, ang Deputy Sectmaster interrupted Dizun. Tinulyapan niya ang karamihan at sinabi sa malalim na boses, bago ako bumalik, walang sino man ang pinapayagang kumilos ng walang ingat. Noong araw na iyon, umalis ang Deputy Sectmaster sa Heavenly Cloud Sect at dumiretso sa Lakyo Pond. Lakyo Pond. Ito ay medyo malayong nayon, at ang lugar na ito ay matagal ng disyerto. May bulong-bulungan na sa isang mahusay na digmaan, ang Lakyo Pond ay nawasak, at tanging ang Sectmaster at unang elder lamang ang naiwan. Sa gitna ng Lakyo Pond ay isang lawa. Ang pond na ito ay walang espiritual na chi, at isa lamang itong ordinaryong bukal sa bundok. Iyon ang dahilan kung bakit nakuha ang pangalan ng Lakyo Pond. Sa tabi ng Lakyo Pond ay nakaupo ang isang payat na lalaki. Nakasuot siya ng mahabang puting damit at may mahabang buhok na parang talon. Mukha siyang immortal. Ang taong ito ay walang iba kundi ang Sectmaster ng Tianian Sect. Sa sandaling ito, naka-cross-legged ang Sectmaster na nakapikit, na parang naglilinang.